Kim Paulanja, todo rest back sa mga dilulong netizens. To the rescue ang Kim Pao fans para ipagtanggol si Kim. Matapos itong i-issue ng netizens kay Gerald Anderson. Say nila, valid ang nararamdaman ni Kim kahit pa sabihing 15 years ago na mula nang lokohin siya. Grabe ito, no? Ilang days na natin ito pinag-usapan pero talagang nagde-trending pa rin. Kasi lalong na-agitate yung mga Kim Pao fans sa mga ginagawa rin ng Kim Emerald. Sabihin na natin, tukuyin na natin. So, sa akin talaga lahat ng karapatan ay nakay Kim. Kumbaga, ano man ang sabihin niya o reaction niya, feelings niya yun, valid yun. At talaga namang siya yung naka-experience. Actually, ang mga Kim Emerald nga, hindi nga nila na-experience yun personally di ba? Hindi nyo alam kung, of course, nasaktan kayo nung nabuwag yung Kim Emerald, pero hindi nyo alam ang naramdaman ni Kim at that time. Kasi siya yung personal na naka-experience no? Kaya lahat ng sasabihin niya, ibigay sa kanya yon. Huwag nang sabihin pa na arte-arte, hindi maka-move on, na parang hinihiling lang naman yung project. Hindi lang naman project ang hinihingi kasi ang ginugusto ng marami ay yung Chami-chami. yes, yung ganun feeling nila may chance na magkabalikan pa. So may bubuwagin silang something. Ako valid lahat ng galit ng Kim Paulanja, yung kanilang pagtatanggol. Kasi kinu-question kasi yung post ni Kim na dapat pinabayaan mo na lang. Na yung moment na yon ay ibigay mo sa amin. Total naman, naging bahagi naman kami ng karera mo, yung mga tipong ganon. Si Kim hindi nga siya ganon. Kahit ako at ang nasa sitwasyon na yon, para protektahan ko ang isang bagay na alam ko makakasira at makakasama, hindi lang sa akin, kundi sa karera ko at saka dun sa kung sino man ang karelasyon ko ngayon, kung sino yung malalapit sa akin, gagawin ko yun. Hindi nyo dapat pinipilit ang isang tao. Kasi kusa yan, kung si Kim ay wala siguro siyang jowa ngayon, pwede. Okay. Pwede yan, pwede magbeso, pwede magchika. Total, 15 years ago niyan, di ba? Pwede gano'n. Pero pwede magkabalikan, parang hindi yata. Kasi siyempre kita mo si Gerald, ang dami niya ng pinagdaan ng relasyon pero hindi naman nauwi sa kasalan. Ibig sabihin may something. Babalikan, hindi ko minameno si Gerald Ibig sabihin babalikan mo pa ba ang isang taong may track record na ganun nga, na hindi nagtatagal at meron cheating allegation. Ako hindi, tama na yung nangyari sa amin at ayoko nang mangyari ulit sa akin na pupulot ako ng bato tapos ipupupok sa sarili ulo ko. mo. And then ako rin naman na magsasuffer, hindi rin naman kayo. Wag na natin ipilit at kung ano man ang meron si Kim at saka si Gerald noon, iwan na natin yon. Move on na, katulad nga sinasabi naman Kim Paulanja. Move on na kasi mas maraming magagandang bagay na nakalaan pa kay Kim na hindi niya kinakailang ma-stuck sa isang nakaraan. Move forward kasi ang ganda-ganda ng career ngayon ni Kim at marami pang darating na mga blessings dito sa batang to, kaya wag na natin hilahin pa ito or pabalikin pa natin dun sa isang nakaraan. And tama lang naman yan, bakbakan nyo. Bakbakan nyo. Grabe. Hindi, totoo yan, bakbakan para at least ma-realize itong mga fans o kung di man sila solid, yung mga nanggugulo, na wala na kayong pag-asa. Kasi kung babalik man ito sa tamang pagkakataon, sa tamang panahon. Siguro ang Bilang magka-partner. Para sa akin bilang magka-partner, pero hindi na yung bilang mag-jowa. Pero siguro kasi ang reaction nila parang yun nga, ang agang nabasag yung gusto nilang mangyari. Diba? After that, nabasag nga agad. So, wala silang magagawa doon. Para, again, ulitin ko lang, valid ang nararamdaman ni Kim. Kung ako man yun, kung sa akin, kung ako nakaranas nun, baka nga hindi ko na magawang tignan yung taong yun. Yung ganun lang prangkahan lang. Naku, kung may choice nga lang si Kim na wag umattend dyan, hindi naman siya attend. Wala pa ako nakikita pagkakataon na nagkita sila at nagbeso. Doon lang. Siyempre, wala magagawa si Kim na lumapit para bumeso, di ba? Pero hanggang doon na lang yun. Wag na yung may lapitan, chikahan, tawanan, yung ganun. Kita nyo na, di ba nakita nyo naman yung galaw ni Kim na hindi siya talaga lumalapit at ang very steep ang nilapitan niya at naging chika-chika niya si Sam Milby. Parang doon siya kumuha nung kanyang, ano ba tawag doon, yung comfort na dito ka na lang muna, ayokong mapunta dyan sa mga ganyan,
ayaw kong mapalapit sa mga O yun na nga, ganun na yung ginawa niya. May mga naging usapan pa paano naman kung ang ginawa niya nag-chami-chami naman sila. But anyway, ako hindi pa ako naniniwala na yung mga dating Kim Emerald, sinasabi nila naging Kim Pao sila ngayon. Sila din yung feeling nila nasasagasaan. Kasi kung talaga naging Kim Pao kayo ngayon, mas matatanggap nyo na dapat hindi nakalimutan na yung Kim Emerald. Ano na lang, namnamin nyo na lang yung nakaraan, pero wag nyo na lang ipilit kasi masasaktan lang kayo, magkakagulo, mababakbakan kayo ng todo. Kaya ibigay nyo muna sa Kim Paulancia kung anong meron sila ngayon. Ngayon, kapag darating ang panahon na magsasama itong dalawang to sa serye, doon na lang kayo mag-eksena. Pero yung eksena dapat professional, wag nyo nang haluan ng mga kung ano-ano. At Wag nyo dahil nang dyan, haluan ng personal. magbasa tayo ng mga comments, of course, from Coco Chanel. Move on na. You can change the past, but you can ruin the present by living in the past and worrying about the future. Ayan. I agree with you, Sir Ray. Of course, kay Georgie D3486, you are both absolutely right. Of course, kay Sister Dali, Luisa Chua, sabi nga ni Kim, iniwan ka na nga, so bakit mo pa babalikan? Pwede siguro mag-pair hanggang doon na lang. Dati sila, tama naman, dati na sila nag-pair, bakit di nila pinilit magkabalikan? Dahil may Julia, question mark, yung tricycle nga, nag-move on na. Bongga naman ang comparison ng relationship sa tricycle. At sabi naman ni Idelaida Magwin, Kim is protected sa katamden niya at sa Kim Paulancia. Kim Emerald, you had your time. It's Kim Pao time na ngayon. Get nyo yun. At sabi ni Lydia Esteban, Ayun, Kim Emerald din daw siya noon, sabi ni Adelaida. At least, naka-move on na siya. Yes. Bebe Kalisang, true lahat ng ex ni Gerald ayaw na makipagkaibigan sa kanya because may something wrong sa kanya. Kim J, solid Kim po kami, a big no to Gerald. Yon, totoo naman na no choice si Kim kasi nga on the spot yung paglapit ni Gerald. R. Diestro. Revin Sarsky, bakit pa pinipilit si Gerald kay Kim? Di ba may Julia si Gerald? Wala na po. Annalyn Hikam, tama rin, passes pass kung ano, hindi ko mabasa. Pass is pass. Kim Pao lang sapat. Okay. Grabe ang ingay ng Kim Paulancia ngayon. At kung todo resbak sa mga delulong netizens ang usapan, hindi nakapagtataka. Kapag may issue kay Kim at Paulo, automatic alert ang fandom at solid ang depensa. Kapag may mga delulong na bashers na biglang sumusulpot, lalo na yung walang basehan ng mga sinasabi, hindi talaga nagpapahuli ang Kim Paulancia. Sila yung tipo ng fandom na mabilis mag-fact check, mabilis magbato ng resibo, mabilis magpasabog ng tamang impormasyon, at mabilis magtanggol kapag naapektuhan ang imahe ni Kim at Paulo. Hindi ito simpleng defense mode, mas parang protect the kingdom ang vibes. Dahil sa loob ng ilang buwan, nakita nila kung gaano kaganda ang teamwork, chemistry, at respeto ng Kim Pao sa isa't isa. Kaya kapag may mga netizens na nagpapakalat ng maling haka-haka, maninira o nag-iimbento ng kwento, ayun na, activated agad ang buong fandom. At honestly, ang resbak nila kadalasan hindi bastos. Matapang pero may class, diretso pero may basyehan. Kaya madalas yung mga delulong ay napapapatahimik din. Normal lang nakakapalakas ang isang love team o tandem, lalo na ang Kim Pao may mga magtatangkang gumiit at manira. Pero ang hindi nila in-expect, mas malakas ang community, mas solid ang suporta, mas mabilis ang resbak. Ibig sabihin nito, hindi lang basta hot trend ang Kim Pao. May totoong fandom na nagtatanggol at nagmamahal sa kanila. Idadagdag yayaring ito ay patunay na malaki ang tiwalang ibinibigay ng fans kina Kim at Paulo. Hindi pwedeng basta i-bash ang Kim Pao nang walang backlash. Kapag may toxic, may Kim Paulancia na handang sumalo at sumagot ng may tapang at respeto. At kung patuloy ang ganitong energy, lalo pang titibay ang image ng Kim Pao bilang tandem na may pinaka-solid na fandom sa 2025. Kung meron mang fandom na hindi basta-basta natitinag, Kim Paulancia na yan. Hindi na bago na may mga delulong netizens na biglang sumusulpot, kung kani-kanino kumakampi, at kung ano-anong haka-haka ang nilalabas para lang manggulo. Pero ang hindi nila alam, iba magmahal at magtanggol ang Kim Paulancia. Kapag may naninira, may resibo ang Kim Paulancia. Hindi sila sumasagot ng basta-basta. Kundi may facts, may context, may timeline, may screenshots. Kaya minsan kahit nag-iingay pa yung bashers, tumatahimik na lang din kasi hindi talaga tumatagal ang sablay na narrative kapag hinarap ng mga informed fans. Kapag may nagpaparinig, may sagot pero classy. Hindi sila nagpatalo sa kabastusan. Ang style nila, kung gusto mong manggulo, eto ang totoo, basahin mo. Classy ang palo, pero tumatama. Ganun ang tatak ng fandom na marunong mag-handle ng ingay. Kapag may nagmamarunong, binubukas ang ilaw.
Maraming delulong netizens ang nagkakalat ng assumptions, theories, at kung ano-anong panggugulo. Pero sa tuwing may nagpapabango ng maling info, Kim Paulandia ang nagre-remind kung ano ba talaga ang nangyari. Hindi pang-away, pero pang-educate. Ano ang nangyayari kaya ganito kainitang fandom? Simple lang, may totoong chemistry at respeto si Kim at Paulo. Kaya bawat bash, parang may sumisira sa isang bagay na pinaghirapan nilang buuin. At dahil nakita ng fans ang growth nila, on-cam and off-cam, natural lang na protective sila. Hindi dahil toxic, kundi dahil sawang-sawa na sa fake news, pagod na sa paninira, at ayaw nila na may bumabastos sa 2 taong maayos namang nagtatrabaho at nagmamahalan, romantically man o professionally. Kaya pag may nag-try manira, hindi umuubra. Added analysis. Bakit Delolo ang tawag sa ibang netizens? Kasi may mga nagsasalita na walang basihan, walang source, tapos sobrang confident. At hindi marunong mahiya kahit mali. Yun ang literal na delulong. At ang Kim Paulandia, imbes na patulan ng sabayan, ginagawa ang pinaka-effective na paraan. Pinapahiya ng hindi nangyayari ang direct na away. Kasi sa dulo, truth always wins. Kim Paulandia is a force. Sa ngayon, malinaw, hindi mo kayang basta guluhin ang Kim Pao world. May sarili itong hukbo, may sariling resback, at may sariling sistema ng pagprotekta. At habang mas umiingay ang bashers, mas tumitindi ang kapit ng fandom. Solid na solid ang Kim Paulandia. Ang balitang ito ay patunay ng isang napakalinaw na katotohanan. Hindi ordinaryo ang fandom ng Kim Pao. Hindi sila nangangampanya lang para sumikat ang love team. Nagtatanggol sila kapag may gustong gumulo, manira, o magpasikot-sikot na walang saysay. 1. Pinapakita nito kung gaano kalaki ang suporta kina Kim at Paulo. Kapag umaabot sa point na kailangan ng mag-rest back ang fans, ibig sabihin maraming maling impormasyon, chismis at panggugulo ang nangyayari. Pero dahil matibay ang pagmamahal nila sa Kim Pao, hindi hinahayaan ng fandom na maapektuhan ang imahe ni Kim at Paulo. Napapansin na ang influence ng fandom sa social media. Kapag may isang fandom na napakalakas ang boses, naririnig talaga sila sa Twitter, Facebook, TikTok, kahit sa comment sections. At ngayon, ramdam na ramdam, pag gumalaw ang Kim Paulandia, nanginginig ang delulong netizens. 3. Nagiging halimbawa sila ng smart fandom. Hindi lang sila basta ng away. Ang approach nila ay may resibo, may facts, may tamang tono, may sense, at kaya nilang i-call out ang peking balita nang hindi bumababa sa antas ng mga nag-iingay. Ginagawa nilang mas maayos ang discussion dahil sila na mismo ang naglilinis ng timeline. 4. Patunay na hindi basta-basta si Kim at Paulo. Kung wala silang impact, hindi sila mapapansin. Pero dahil sobrang lakas ng chemistry nila, ang daming nag-aabang, nagmamatsyag, naghahanap ng issue. At dahil dyan, kailangan talagang kumikilos ang fandom. Kung tutuusin, mas nagiging protective ang Kim Paulandia dahil alam nila na ang dalawa ay maayos na tao na hindi deserve ng walang basihang paninira. 5. Positibong indikasyon ito para sa career ng Kim Pao. Kapag may ganitong klaseng loyal fans na handang magtanggol, ibig sabihin high value ang tandem. Ibig sabihin, tinitingnan sila ng publiko, pinag-uusapan at inaabangan ang next move nila, whether project, event, or real-life moments. Ang Kim Paulandia ay hindi na basta fandom. Isa na silang lakas, komunidad, at pader na hindi basta nababagsak. At sa panahon ngayon na ang daming toxic online, sila ang nagpapatunay na kaya mong sumagot ng matapang, pero may respeto, palaban pero may composure. Kung ganito ka-solid ang resback nila, ibig sabihin mas lalo pang tatagal at lalakas ang Kim Pao.